Breaking news, dalawang US carrier strike group at isang destroyer ng Japan ay nasa West Philippine Sea na, China. Gulat na gulat. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabi na wala nang magugutom sa bagong Pilipinas sa pagbisita niya nito sa ating mga kababayan na magsasaka sa Pampanga. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Dalawang US Navy carrier ang dumating sa West Philippine Sea. Kabilang nga dito ang Carbinson Carrier Strike Group at ang Tudor Roosevelt Carrier Strike Group ay sumali sa isang Japanese destroyer para sa isang multi-large deck event sa West Philippine Sea. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita umano ng malasakit at kooperasyon ng mga bansa. Kari na naman talaga ang bansang China nito mga kababayan. Dalawang carrier na mula sa US at isang destroyer naman sa Japan ang nagpapatrolya ngayon sa West Philippine Sea. Nako, ano na naman kaya masasabi ng bansang China sa pagdating ng mga malalaking warship dito sa West Philippine Sea? Noon lamang, November 6, 2023, ang mga carrier, US Ronald Reagan at iba pa ay nag-participate sa isang multi-carrier exercise sa West Philippine Sea. Ang exercise nito ay ginawa kasama ang Japan. Sa kabila ng banda, noong September 5, 2023, ang mga naval units ng Japan nagkandak ng anti-submarine warfare drill sa South China Sea, habang ang US at Philippine Navy ay nagkandak naman ng isang joint sail sa South China Sea sa parehong araw. Tayon pa nga dito, noong Desyembre 2023, ang Japan Defense Ministry ay nakakuha ng pundo para sa pagtatayo ng dalawang bagong Aegis destroyer. Laging nakakatuwa na makita ang mga bansa nagtutulungan para sa kapayapaan at seguridad. Ang US at Japan, isa sa mga tumutulong sa bansang Pilipinas na mapalakas nito ang depensa at hindi lang po yan, maprotektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pag-aangkin ng China sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang suporta ng bansang Japan at ng bansang Amerika ay patuloy na mananatili sa bansang Pilipinas. Dayon pa nga dito sa nakalat nating impormasyon, ang mga pagsasanay nito ng dalawang US carrier at ng Japan destroyer ay isang paraan para ipakita ang kanilang kakayahan na mag-operate ng sabay-sabay at magtulungan sa mga sitwasyon. Ito rin ay isang hakbang para sa pagpapakita ng kanilang pangako sa kaligtasan at seguridad sa riyon. Ang mga pagsasanay nito ay karaniwang na ginagawa upang mapanatili ang kahandaan ng mga puwersa, pati na rin upang mapabuti ang koordinasyon at interoperability sa pagitan ng kaalyadong bansa. Sa ganitong paraan, sila ay handa sa anuman posibleng hamon o banta na maaaring dumating. Karaniwang umano, ang mga pagsasanay na ito ay isinasagawa bilang tugon sa mga aktibidad ng iba't ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng China na may mga entries sa West Philippine Sea na ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na inaangkin ng China. Kaya ang Japan at ang US ay patuloy na pagsuporta sa bansang Pilipinas para makamit ng Pilipinas ang hustisya sa mga pag-aangkin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga pagsasanay nito ay nagpapakita rin umano ng matatag na alyansa at pakikipagtulungan sa pagitan ng US at Japan na parehong mga malaking entries sa kaligtasan at seguridad sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito rin ay nagbibigay ng mahalagang karanasan para sa mga tauhan ng Navy at nagpapakita umano ng kanilang kakayahan na mapatupad ang mga operasyon sa iba't ibang mga kondisyon. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang US at Japan ay katanging-tanging may kakayahan na mas mabilis na mag-assemble ng mga maraming malalaking deck naval force bilang suporta sa mutual security entries sa Indo-Pacific. Ang kakayahan umano na mabilis na magsama-sama at magtrabaho ng sama-sama at ang Tudor Roosevelt Strike Group ay positibong patunay. Sabi ni Admiral Carlos Sardillo, commander ng US, hindi nagbago ang mga ganitong kaganapan. Ayon sa Vincent Strike Group, ay nagsagawa ng katulad na operasyon mula noong 2001 at pinakahuli noong Nobyembre 2023. Makalaking bagay ito kapag nandito ang warship ng Japan at ng US sa West Philippine Sea dahil makakatulong ito para madahan-dahan ang pagiging agresibo ng mga barko ng China na panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Napakalaking tulong ito para sa bansa dahil mapapanatili ang kaligtasan ng hindi lang ng mga mangingisdang Pilipino kundi ng lahat na dumadaan sa West Philippine Sea na hinaharas ng mga barko ng China kapag nakikita ito. At sa iba pang mga balita, grabe itong mga kababayan. Pangulong BBM wala talagang nakikitang ginagawa sa bansang Pilipinas para umunlad dito. Ito mga kababayan, ang naririnig natin palagi sa mga vlogger na walang ibang alam kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo.
Kahit naman may ginagawa ang ating mahal na Pangulo, sa tingin ng mga vlogger na ito, walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Pero ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Tinupad umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako sa mga magsasaka na palayain nito sila sa kanilang mga utang. Matapos ang paglagda nito, ang isang batas na nagpa-aproba ng 57.5 bilyon na utang ng 610,000 na magsasaka. Good news po ito mga kababayan, 610,000 na magsasaka ang magkakaroon ng sarili nilang lupa na wala ng utang. Wow mga kababayan, ano kaya na naman ang masasabi ng mga kritiko na walang ibang alam kundi naman bantayan ng ating mahal na Pangulo at punahin sa bawat ginagawa nito. Sinisiguro din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipino na maiiwan at magugutom sa bagong Pilipinas na kanyang ipinatupad. Muling nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino na magkaisa upang makamit ang tunay na kalayaan. Ito umano ang indineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa ilalim ng programa ay pasisiglahin muli ang sektor ng agrikultura sa tulong ng mga modernong agricultural knowledge at sapat na suporta mula sa gobyerno. Ginawa ni Marcos ang payag sa seremonyal, palay harvesting distribution o various assistance sa barangay Madili sa Camdaba, Pampanga. Nito lamang Sabado, sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahan nito na magbubunga at pagtutulungan ng bawat mamamayan na maghahatid sa mas maayos na Pilipinas kung saan walang maiiwan. Nagpaumano ng ating mahal na Pangulo, ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas na kung saan wala nang magugutom at ang lahat ay masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Ayon kay Ferdinand Marcos Jr., sinisiguro niya sa mga magsasaka na magbibigay ng suporta sa pamahalaan sa lahat ng kanilang pagsisikap na ang bawat punla o buto na tinanim ay magsisilbing pundasyon ng malakas na masaganang hinaharap. Sinasabing ng programang ito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamamahagi ng mga tulong gaya ng hauling truck, seats, financial assistant at iba pa para sa mahigit na 12,000 na magsasaka mula sa 10 kooperatiba sa asosasyon. At ayon pa nga dito, ang mga makinarya at kagamitan na pinagkaloob niya, ang mga makinarya at kagamitan tulad ng rice harvester na makakatulong umano sa mampabilis at mas maepektibo na pag-ani ng palay. Maaaring naglaan siya ng pampuhunan tulad ng pautang upang matulungan ang mga magsasaka na mapalago ang kanilang negosyo at modernisasyon ng kanilang mga kagamitan. Maaaring naglaan din siya ng mga programa para sa edukasyon at pagsasanay ng mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kaalaman. Bigay din umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta sa mga programa na pag-ani at pamamahagi ng mga produkto ng mga magsasaka upang matulungan silang maiangat ang kanilang kabuhayan. Grabe talaga si Pangulong Ferdinand Marcos mga kababayan, ang talino niya. Tingnan nyo naman mga kababayan, hindi talaga siya nananahimik lang sa Malacanang. Umiikot ang ating mahal na Pangulo, katulad na lang ang pagbisita na sa agrikultura at sa ating mga magsasaka na iparating ng ating mga magsasaka ang kanilang mga hinaing kung ano ba ang mga tulong ang kailangan nila para sa kanilang mga sinasaka. Ayan, tinupad na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ano kayang masasabi nyo mga kababayan? Lalo na yung mga kumukontra sa ating mahal na Pangulo. Ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito?